So, ito po pala yung napakasimple namin technique sa pagluto ng ribeye steak. At alam niyo po ba, ang laki ng natipid namin dito. Kaya gusto namin i-share sa inyo. Yun lang, nauna ang panghimagas bago ang main course. Si Mamsi kasi, takaw. So si Mother Earth po pala, siya na doon maghihiwa ng mga vegetables. At kailangan nyo lang dito ng rosemary, pepper, at salt. At huwag nyo pong kakalimutan ng bawang. So ang unang gagawin ay pupunasan lang yung steak para dry na dry siya kapag ilalagay na siya doon sa frying pan. Then isunod na po yung asin, mas maganda kung rock salt at yung pepper. At kailangan po natin baliktarin yan para hindi naman magtampo yung kabila. Kailangan even. At yan, ilagay na po natin yung frying pan at painitin natin ng konti. At si Mother Earth ay tuloy-tuloy lang sa paghiwa ng mga gulay. At eto na, umpisa na natin ang pagluluto. At kailangan po ay nakaredy na yung bawang at yung rosemary na pampabango at pampalasa. At huwag pong itodo yung kalan, kailangan nasa kalahati lang yan. So bale, 5 minutes po ang itatagal ng kabilang side. At after nun, i-flip mo na yung kabila. At dahil one at a time ang pag-prepare ni Kuya Kot, medyo nainip ako ng konti. Kaya magtitimpla muna tayo ng kape. Alam niyo po ba kapag kumain kayo ng ribeye steak dito sa Canada, ang presyo ng isa ay almost $50. Alam niyo po ba, 8 piraso po yung nabili namin. At ang presyo ay $108 lang. Ang laki po ng savings, di ba? So, ito na po yung susunod na steps. Ilagay nyo na po yung butter at yung bawang. At pagkatapos, ilagay na rin yung rosemary. At habang naluluto at natutunaw yung butter at bawang, yun naman po yung ilalagay nyo sa steak. At huwag nyo pong i-skip yung step na to para malasang malasa talaga yung steak. At kapag medyo ganito na ang kulay, luto na po yan. At sa mga oras na po ito ay gutom na kaming lahat. Kaya naman kinantahan ko muna sila para sila ay maaliw. Gusto kong kumain pero di ko magawa. At dahil wala po kaming masyadong oras sa pagluluto ay bumili na lang kami ng mash po sa KFC. Dahil match na match po yan sa ating steak at paborito yan ng mga Jonakis. So eto na po ang ganap ni Mamshi. Sabi niya, ako na ang bahala sa salad. So may steak na tayo at may salad na tayo. Susunod, ang iluluto naman natin ay yung vegetables. So bali magigisa ka lang po ng bawang, lalagyan mo ng asparagus, hibachi sauce at mushrooms. At eto na mga Mamshi Pops, ready na po tayong kumain. Tara, let's at tikman natin. So kinlear na namin yung table at nilagay na po namin lahat ng aming pin-repair at tayo ay ready ng chumurpa. At since matagal na po kami hindi nakakapagluto ng steak, sabi ko, ako na mauuna. At sa totoo lang, ay gutom na po talaga ako. So, ganun lang po kasimple o yung way namin sa pagluto ng ribeye steak. Mas malaki talaga yung aming natipid, mas masaya kasi nasa bahay ka lang at kasama mo ang buong pamilya. Kasi pag nasa restaurant ka, medyo maingay tapos mag-i-English pa ako kapag o-order, no? At least dito sa bahay, ako lang ang maingay. At yun, good job kuya, ang sarap. At sana po ay may napulot kayong technique sa pinakita naming paraan kanina kung paano po kami magluto ng steak. So yun, maraming salamat po sa panonood mga Mamshi Pops at syempre kakain na ang buong pamilya dahil kanina pa po mga gutom to eh. At kung hindi po kayo nakapollow sa aming page, please, alam niyo na po ang gagawin. Mag-ingat po ang lahat. Good vibes!